Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Kumapit sa huli ang PLDT high-speed hitters para talunin ang Choco Mucho Flying Titans sa isang makapagpigil hiningang 5-set match sa pagpapatuloy ng 2024 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Muntik nang maipatalo ng PLDT ang kanilang dalawang set na abante pero banda huli ay nakapag-regroup sila para angkinin ang 25-20, 25-12, 23-25, 11-25 at 15-13 panalo sa larong ginanap sa Philoil Eco Oil Arena sa San Juan City. Sinabi naman ni high-speed hitters head coach Rald Ricafort na masaya silang nakakuha sila ng panalo sa isa sa mga top teams ng liga dahil importante sa kanila ang makapasok sa top 4 sa team standings. Nanguna para sa opensa ng PLDT si Savvy Davison na nakagawa ng 21 puntos habang ang best player of the game na si Kim Fajardo ay nakapagbigay ng 22 excellent sets at 12 excellent digs. Ang team captain ng high-speed hitters na si Kath Arado ang nanguna naman sa depensa kung saan nakapagtala ito ng 24 na excellent digs. Si reigning All-Filipino Most Valuable Player si Rondina naman ang nanguna para sa Flying Titans kung saan nakalikom ito ng 25 puntos kasama pa ang 17 excellent receptions at 9 na excellent digs. Ang dating walang talong Flying Titans ay may record na 4-1 na ngayon sa torneo habang ang high-speed hitters ay tumabla sa kanila na may kaparehang 4-1 baraha. 5 koponan na ngayon ang may kaparehong record sa liga at kapwa nasa tuktok ng team standings ang Choco Mucho, PLDT, Petrogas, Signal HD at defending champions Creamline. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Wala na ang posibilidad na hindi mapasama ang bandera ng Pilipinas sa Olympics at iba pang malalaking sporting events pagkatapos nakuha ng bansa ang clearance mula sa World Anti-Doping Agency o WADA tungkol sa issue ng compliance. Inanunsyo ito ng Philippine Sports Commission o PSC at ipinamahagi na ang Philippine National Anti-Doping Organization o FINADO ay gumawa na ng mga hakbang para sundan ang WADA Code. Sinabi ng WADA na pati ang procedures ay sarado na. Lumabas ang issue pagkatapos markahan ang Pilipinas tungkol sa kaso ng isang Pilipinong atleta na lumabas na positibo sa isang drug test noong 2016, subalit hindi binigyan ng abiso ng PSC o ng FINADO. Sinabi ni Chief Compliance Manager ng WADA, Emiliano Simonelli, sa isang email kay FINADO Head, Dr. Alejandro Pineda, na dahil sa mga panibagong pangyayari, nagdesisyon ang Compliance Review Committee na ibaliwala ang natitirang critical corrective actions na kaugnay sa testing at results management. Dahil dito, dagdag ni Simonelli, ang compliance procedure ay sarado na at ang kaso ay hindi na idudulog sa Court of Arbitration for Sport. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik sa eksena ng basketball sa Pilipinas ang makasaysayang PBA import ng dating Alaska Milk Aces na si Sean Chambers na magsisilbi bilang panibagong head coach ng Far Eastern University Tamaraos itong darating na UAAP season. Papalitan ng 59 anyos na si Chambers si Denok Miranda na ngayoy head ng FEU basketball program kasama na ang juniors team. Malaking karangalan para kay Chambers na maging head coach ng Tamaraos at kasama ang FEU management at coaching staff ay muli nilang bubuhayin ang hangarin ng koponan na makapag-uwi muli ng kampyonato sa UAAP. Huling nakuha ng FEU ang corona ng UAAP ay noon pang 2015 Season 78 kung saan naglalaro para sa Tamaraos ang mga sikat na PBA players ngayon na sina Mac Bello, Mike Tolomia at Roger Pogoy. Ngayon head coach na si Chambers ng FEU,
Makakasama niya muli si Johnny Abarrientos na ka-teammate ni Chambers sa koponan ng Alaska at kasama sa coaching staff ng Tamaraws. Si Chambers at Abarrientos ay magkasama noong nakuha ng Alaska Aces ang 6 na kampyonato sa PBA kasama na ang isang Grand Slam noong 1996. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.